Sumabay sa mainit na panahon ang sunog sa Cebu City na dulot umano ng nag-overheat na aircon. Naubusan pa ng tubig at pati tubig kanal ginamit ng pang-apula. Nagbabalik si John Arawa. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa mga bahay na ito nang sumiklab ang sunog sa barangay Sambagdu sa Cebu City kaninang alas 3:30 ng hapon. Namroblema sa tubig ang mga bumbero lalo't kulang sa supply ang mga water hydrant dahil sa bumababang level ng tubig sa mga dam sa lugar. Kaya mga residente, kumuha na ng tubig sa kanal para isaboy sa mga nasusunog na bahay. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Nanay Robelin habang kanlo ang mga anak. Kinailangan nilang agad na lumikas dahil palapit na ang sunog sa kanilang bahay. Yan yung bahay namin, yung sunog nasa likod na, ang laki na ng apoy, yung mga bumbero nagpaikot-ikot na lang, wala nang tubig na binobomba. Sa laki ng apoy, tumulong na ang mga bumbero mula sa katabing bayan. Ang iba kumuha na ng tubig sa mga swimming pool. Pasado alas 7 ng gabi nang ideklarang under control ang sunog. Posibleng nag-overheat na aircon daw ang pinagmula ng apoy. Higit 60 bahay ang natupok, 60 pamilya o katumbas ng higit 300 residente ang apektado. Aabot naman sa 7.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Sa Davao City, sumiklab din ang malaking sunog sa Muslim Village, Times Beach, Barangay 76A, pasado alauna ng hapon kahapon. Sa laki ng apoy, higit 20 bahay ang nasunog. 2 oras ang tinagal bago ito naapula. Wala namang nasaktan. Pero problemado ang mga residenteng Muslim, lalo't ginugunita ngayon doon ang Ramadan. Wala ma'am, ubos lahat, walang natira. Fasting namin, nagpahinga kami kay araw ba yan ng Ramadan namin. Dapat sana may maawa sa amin sa mga ganitong sitwasyon. Mabigyan ng kahit magkano lang. 5 oras lang ang lumipas. Isa pang sunog ang sumiklab sa parehong barangay, partikular sa Sisay, Bukana. Kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente habang nagsisiputukan ang mga kable ng kuryente. Sinubukan pa ng ilan na gumamit ng fire extinguisher pero hindi ito umubra sa laki ng apoy. Naapula ng mga bumbero ang sunog matapos ang 2 oras. Electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng 2 sunog. Wala namang nasaktan pero higit 30 bahay ang naabo. Aabot sa 500 residente ang apektado habang nasa 700,000 piso ang pinsala sa ari-arian. Pansamantalang nakatira sa gym ng barangay ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, John Arawa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.